Welcome sa ilang kongresista ang rekomendasyon ng NBI na maghain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kumpiyansa ang mga kongresistang lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na mas lumagas pa ang kanilang posisyon ngayong inirekomenda na rin ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng kaso laban sa Vice Presidente dahil sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na bahagi rin ng House Prosecution Panel, patunay ito na may nagawa ngang paglabag si VP Sara. This is a positive development, especially in relation to the impeachment case filed against the Vice President. So it would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts. Sang-ayon din dyan sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Ernix Junicio, lalo pat may ebidensya naman umano talaga sa kaso. Hindi ko nga po alam kung paano nila may deny yun kasi kitang-kita po, naka-live, meron pong video. So, kitang-kita po na may pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo by the Vice President. Kudos to NBI. We salute you in doing your job. We hope that we get to the bottom of it. Sa mga NBI, men and women of NBI, we salute you. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro, ikinalugod din ang hakbang ng NBI. Bagamat hiling niya, sana'y magtuloy-tuloy ang usad ng kaso laban sa Vice Presidente, hindi tulad ng nangyari sa kanya. Well, kung matatandaan natin, no, isang taon, October, ay nagkaroon ng banta din sa buhay ko on a national TV, social media, no, yung si former President Duterte. So sinampahan ko yan ng kaso. Kaya lang dinismiss sa lower court, kaya nag-apila tayo for review. Paalala naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, partikular na sa Senado, dapat ay hindi na patagalin pa ang impeachment trial dahil may epekto ang issue sa kaligtasan ng presidente. If we continue to delay justice, we may be placing our Commander-in-Chief in serious danger. Napakaraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 buwan na naantala ang Senate trial. Huwag ho tayong maging naive. Every day na na-delay po itong trial na to, meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.